Maraming tao ang naniniwala na ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ay ang takot sa pagkabigo. At baka kasama ka rin doon. Baka may mga bagay kang gustong simulan, mga pangarap na gustong subukan, at mga oportunidad na gustong kunin. Pero hindi mo ginagawa dahil natatakot kang mabigo. At sa totoo lang, mukhang tama naman yun. Sino ba naman ang gustong mabigo? Sino ba naman ang gustong mapahiya? Sino ba naman ang gustong malaman na hindi pala siya kasing galing ng iniisip niya? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka hindi ka talaga natatakot mabigo at baka ang tunay mong kinakatakutan ay ang malalaman mo tungkol sa sarili mo kapag nabigo ka. At hindi naman mahirap paniwalaan na ang failure ang kinakatakutan natin. Dahil simula pagkabata, tinuruan tayong iwasan ang pagkakamali. Kapag bumagsak tayo, nalulungkot tayo. Kapag napahiya tayo, nasasaktan tayo. At kapag nabigo tayo, pakiramdam natin ay may mali sa atin. Kaya habang tumatanda tayo, mas nagiging maingat tayo. Mas bihira tayong sumubok. At mas madalas nating sabihin sa sarili natin, huwag na lang. Pero may isang bagay na kakaiba tungkol sa takot sa failure. Dahil may mga pagkakataon na handa tayong mabigo. At may mga pagkakataon naman na kahit maliit lang ang posibilidad ng pagkabigo, hindi na tayo kumikilos. Pero paano kung hindi talaga failure ang kinakatakutan natin? Pag-isipan mo ito. Bakit kaya mong matalo sa isang laro at tumawa lang? Bakit kaya mong magkamali sa pagluluto at sumubok ulit? At bakit kaya mong bumagsak sa isang bagay na hindi mo gaanong pinapahalagahan? Pero kapag ang nakataya ay ang pangarap mo, ang reputasyon mo, o ang tingin mo sa sarili mo, bigla tayong natatakot, bigla tayong umatras. At minsan, mas pinipili na lang nating huwag sumubok. At baka ang dahilan ay hindi dahil natatakot tayong mabigo. Baka natatakot tayo na baka mapatunayan ng failure na hindi tayo kasing galing, kasing talino, o kasing espesyal ng inaakala natin. At baka dito natin matutuklasan ang totoong dahilan. Hindi tayo natatakot sa failure. Natatakot tayo sa ibig sabihin ng failure. Dahil kapag nabigo tayo sa isang bagay na mahalaga sa atin, hindi lang natin nararamdaman na natalo tayo. Pakiramdam natin ay may mali sa atin. Kapag hindi tayo natanggap sa trabahong gusto natin, iniisip natin na baka hindi tayo sapat. Kapag hindi nagtagumpay ang pangarap natin, iniisip natin na baka hindi talaga tayo magaling. At kapag paulit-ulit tayong nabibigo, unti-unti nating kinukwestiyon kung sino tayo. Kaya minsan, hindi natin iniiwasan ang failure. Iniiwasan natin ang posibilidad na masaktan ang tingin natin sa sarili natin. At baka ito rin ang dahilan kung bakit mas natatakot tayong mabigo sa mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Hindi tayo natatakot magsayang ng oras sa social media. Hindi tayo natatakot manood ng isang pelikulang hindi maganda. At hindi tayo natatakot sumubok ng mga bagay na wala naman talagang epekto sa tingin natin sa sarili natin. Pero kapag ang usapan ay ang pangarap natin, ang negosyo natin, ang career natin, o ang buhay na gusto talaga nating makamit, bigla tayong tumitigil. Hindi dahil sigurado tayong mabibigo, kundi dahil natatakot tayong malaman kung sino tayo kapag nabigo tayo. At baka kaya hindi ka nagsisimula ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil napakahalaga ng pangarap na iyon para sa'yo. Kaya baka maling tanong ang matagal na nating itinatanong. Sa halip na tanungin, paano mawawala ang takot ko sa failure? Baka dapat nating itanong, bakit ko hinahayaan na ang failure ang magdesisyon kung sino ako? Dahil ang failure ay hindi nagsasabi kung sino ka. Hindi nito sinasabi kung gaano ka katalino. Hindi nito sinasabi kung gaano ka kahalaga.
At hindi nito sinasabi kung hanggang saan ang kaya mong marating. Isa lang ang sinasabi ng failure, na may isang bagay kang sinubukan. At baka ang tunay na problema ay hindi ang takot sa pagkabigo. Baka ang problema ay matagalan na nating pinaniwalaan na ang halaga natin ay nakadepende sa tagumpay natin. Kaya baka panahon na para tigilan nating sabihin sa sarili natin, natatakot akong mabigo. At baka ang dapat nating sabihin ay, natatakot akong paniwalaan na ako ay isang kabiguan. Dahil magkaiba ang mabigo at maging kabiguan. Ang pagkabigo ay isang pangyayari. Pero ang pagiging kabiguan ay isang paniniwala. At baka sa buong buhay natin, hindi tayo natatakot mawalan ng tagumpay. Natatakot tayong mawalan ng halaga. Pero ang totoo, hindi nababawasan ang halaga mo kapag nabigo ka. At baka ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang paniniwalang kailangan muna nating magtagumpay bago natin maramdaman na sapat tayo. At kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Hindi ka natatakot mabigo. Natatakot ka lang na paniwalaan na ang pagkabigo ay nagsasabi kung sino ka. Pero ang pagkabigo ay hindi ang pagkatao mo. Isa lang itong pangyayari. At baka hindi mo kailangang hintayin ang tagumpay para maramdaman na sapat ka. Dahil sapat ka na bago ka pa man magtagumpay. Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo, hindi ako ang pagkabigo ko. At kung gusto mo ng mas maraming videos tungkol sa buhay, pag-iisip, self-improvement, at mga katotohanang hindi natin madalas pag-usapan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod na video.